Kung babasahin natin ang meaning ng if-else ladder, dito, makikita natin na ang if-else ladder can do a lot of conditions and execute only one condition. Anong ibig sabihin nun, guys? Mag-isip kayo ng hagdanan. Ngayon, doon sa hagdanan is mayroong mga nakapatong na pagkain. May iba-ibang pagkain doon. At ang target mo lang, kunwari, aakyat ka. Tapos ang target mo lang is gatas. Okay? So, hahakbang ka ng hahakbang hanggang sa makuha mo na at mapunta ka dun sa hagdanan na kung saan nakalagay yung gatas. And then, syempre, kukunin mo na yung gatas saka ka bababa ulit. Diba? Ganun ng if-else ladder. Kapag nakuha na yung tamang kondisyon, tama na. Para mas na-visualize nyo, atin nang gawin sa code. Okay, so dito, magpakita tayo ng example na malupit. Okay? Dito, gagawin tayo ng number. And then, kapag 1, dapat maging equal siya sa Monday. 2, sa Tuesday. 3, sa Wednesday. Okay? So, gawa tayo dito ng integer. Okay, gato. So, gagawa tayo ng if-else ladder. Paano ba tawagin si if-else ladder? Siyempre, tatawagin nyo lang si if, di ba? Kagaya ng ginawa natin na pag-aralan natin sa last video. Tawagin nyo si if, gawa kayo ng parenthesis, curly braces, and then semicolon. Ganyan yung normal na if statement. Pero what if marami kang condition nga, di ba? Kasi nga, whole week, di ba, yung gagawin mo ng code. So, hindi pwedeng isang condition lang. And hindi rin naman pwedeng if-else lang. Monday, Tuesday, Wednesday. Pag nila natin yun, Tuesday pa rin yung lumabas. Bakit? Kasi ito lang isa lang Tuesday lang. Pag hindi gumata yung isang condition mo, Tuesday na lahat yung sagot. So, paano ba gumawa ng if-else ladder? Ganito lang, guys. After yung mag-if, gagawin nyo lang else, and if, and then another condition, and curly braces. Diyan, nakagawa ka na ng another. Kaya nga, ladder, guys, no? Ibig sabihin, kahit ilang ladder yung lagay mo. Else, if, curly braces. Diba? Kahit ilan, no? So, itry na natin i-code ditong Monday natin. And explain natin yan araw. Isa-isa. Dito, maglagay yung number is equal to 2. Magpiprint dapat siya ng Tuesday. Number is equal to 3. Magpiprint dapat siya ng Wednesday. Else, if si number ay equal to 7, magpiprint siya ng Sunday. And guys, diba? Ngayon, ipapaliwanag na natin to ngayon. Isa-isa. So, pag niran natin to, guys, hulaan nyo kung ano magiging sagot. Okay, yung number natin is may value 3. Pag niran natin yan, Wednesday ang lumabas. Bakit Wednesday? Asan ba yung condition na nag-true sa kanya? Okay, so ganito yan, isa-isa natin. So, unang pasok niya, unang tingin niya sa calendar, makikita niyo dun is si 1. Si number ba ay equal kay 1? Okay, ilan ba yung value ng number natin? 3, diba? Di false yan, guys, no? So, hindi yan. Tutugma. Isasantabi na yan ng code natin. Proceed siya sa another code, another condition. Si number ba ay equal kay 2? False. Bakit? Kasi yung value ng number natin is 3. Kaya isasantabi niya ulit yan. Pupunta siya sa another condition. Si number ba ay equal kay 3? True. Bakit? Kasi yung value ng number natin is 3. And then ang condition, kung si number ba ay equal kay 3, which is true. Kaya ang nag-print is yung Wednesday. Dito, guys, noong mag-true na yung condition, ito na lang yung ipiprint out niya. Dito na mag-i-stop at mag-execute yung code natin, no? Hindi niya na itutuloy pa. So, what if naglagay tayo ng another 3 dito? Anong mangyayari? Ayan, diba? Hindi na gumana. Bakit? Kahit nakaparehas niya to ng value, guys, which is nag-true yung condition dito, and dito pa lang nag-true ng condition, isasantabi niya na lahat ng condition sa baba. Kagaya nga ng example natin kaganina, kapag nakuha mo na yung gusto mo dun sa hagdanan, bababa ka na. Hindi ka na magpapatuloy. Diba? So, ganun lang yun, guys. Sana naintindihan nyo itong if-else ladder. Pwede na kayo ulit mag-experiment, gumawa ng sarili nyong activity para mas maintindihan nyo ito kasi hindi kayo matututo kapag nanonood lang kayo. Matututo kayo kapag ginagawa nyo mismo. Again, ganyan lang ang if-else ladder. See you guys again on another video.